98.5 True FM, dito tayo sa totoo. Panibagong linggo, panibagong pag-asa. Pero para doon sa iba na naunahan ng panibagong mga pagsubok. Ay nako, ganyan ho talaga ang buhay. Hindi naman pa palaging hindi naman palaging mag-uumpisa. Sanay na kayo dyan, di palagi mag-uumpisa doon sa paraan na gusto mo. Pero ang importante, lumalaban, ginagawa ng paraan ang mga bagay-bagay. Yung mga hindi natin makokontrol. Sige lang, bring it on! Ika nga, huwag masyadong problemahin ang problema. Gawa ng solusyon, ganoon yun. Hindi dapat na paulit-ulit, banggit ng problema. Banggitin mo naman, ano kayang solusyon ng pwede rito? Di ba? Dapat ganun eh. Di ba nga? At Monday pa lang ngayon ha, in fairness. Sa ating producer, si Jeff Batlanggaw, may pamigay Tuesday daw kami. Oo. Monday pa lang. Kaya eto na nga ang good news para sa inyong mga medyo hindi pa mabuo-buo, medyo nakangiwi pa ang pagkakangiti. Masaya pero para ba nag-aalangan pa? Sayahan nyo na nga po ang inyong mga pakiramdam dahil 250 pesos na cash ang aming pamimigay para sa ating H2H. Saan ba natin kukunin yan? 3 ang pagpipilian ninyo mga kapatid ha? Yung love question of the day natin, yung Dear Kuya Poy story natin, o yung H2H confessions, kayo po ang mamili. 250 pesos na cash ang pamimigay. Isama mo pa syempre ang isang sulit TV box na ready na naman naming i-dispatcha para sa inyo. Basta sumagot lamang po kayo at mag-share. Yan naman ang ina-encourage namin kayo, di ba? I-share lamang po ng i-share ang ating mga programa dito sa 92.3 True FM Facebook page. Opo bira yung mga walang yung mga putyo-putyong mga post i-share ninyo. Yung mga alang ibig sabihin. Yung nakakatawa para sa iba. At yung pagmumula naman ng away. Nung iba-iba ring mga andyan. Yun, pinupost nyo. Tapos yung ganito, educational. Yung makakatulong sa inyo. Sa mga balitaan natin. Pati na rin sa entertainment, hindi i-share. Aba, ito mas masarap i-share. Yung mga programa natin sa 92.3 True FM kasama nga po itong H2H o Heart to Heart. Ganun lang yun. Kaya naman, kita nyo ha. Eto, isang mabilisang pagbati muna sa maraming mga nakikinig at mga nakatutok na nga po sa atin. At 11 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, sina Gail Enriquez, sigurado nakapag-share na yan, di ba? Sina Wilma Cabras, Olive Enriquez, si Kuya Johnny Enesilio ng Luyong, sa Luyong sa bayan, Loyunk. Yan, hello po sa inyo sa bayan ng Marikina po yan ha, kasama si Tita Nene. My ever beautiful Tita Nene, maraming salamat po. Si Jenaline Desagun, Roberto Ignacio, Ruth Claire Reyes, Alma Aranilio, si Gumiho. Thank you, Maricar Carolino. Thank you. Ayan, meron na agad na tip si Maricar para sa ating love question of the day. Sina Angel Dayan Alampay, Cassie Bernardo, Joan Taberna, Jonah Plateja, sina Arden Cornelio, Ronald Tumbaga, at lalong dumarami pang mga iba. Thank you so very much. Mamaya na po yung iba pa ha. I-share nyo na po ng i-share ang ating live stream sa ngayon ha. At syempre,
Eto, meron hong mainit-init na pambungad ang ating programa na lalamanin ng ating H2H Confessions. Kaya wag na nga po natin patagalin pa, ilakas na ang inyong mga radyo dito sa 92.3 at syempre i-share na ang ating live streaming sa 92.3 FB page. Now na, dahil ang ating magtatapat ngayong tanghaling tapat ay meron hong ikikwento sa atin. Kaya umpisa na natin. Kasama nyo nga po ang inyong lingkod, Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa Heart to Heart. H2H Confessions. Nagpakilalang binata, pero ang ending, kabit pala ang peg ni Rowena sa 5 buwan niya ng live-in partner na si Ponce. Yan ay matapos na madiskubre ni Rowena na kasal pala itong si Ponce sa ibang babae. Pero eto na nga po ang catch, mga kapatid, 3 buwan na rin palang buntis itong mismong makakausap natin na si Rowena. At bukod pa dyan, biktima rin ng pananakit ng kanyang nagpakilalang single kuno na live-in partner ngayon na si Ponce. Kaya ngayon, itong si Rowena, gustuhin mang tumakas, wala raw siyang magawa. Yun ang sabi niya, wala raw siyang magawa. Kaya kausapin na natin mula sa Bulacan, 27 years old, Rowena, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Kumusta ka naman nitong mga nakarang araw? Hindi ko tayo okay. Kailan mo ba nalaman itong katotohanan na kasal pala sa ibang babae o baka naman nag-away lang kayo at sinabi lang sa'yo, kasal ako sa ibang babae, ganyan, baka nagtitrip lang yung partner mo? Bali po kasi live-in po kami, di ba? So, nung time po na nakita ko ay naglilinis po ako ng bahay. Tapos, nandun yung wallet niya sa may mesa. Tapos, hindi ko naman sinasadyang buksan yung wallet. Tapos, may nakita po ako resibo ng Palawan po, yung padalahan. Okay. Tapos, nandun po yung may pangalan po ng babae doon. Ngayon po, nung nakita ko yon, tinanong ko po si Ponce na kung sino yung babae na pinapadala niya. At sinagot niya naman ng walang kaabog-abog o nag-deny-deny pa? Nasagot naman niya na na kamag-anak niya lang sa Mindanao, gano'n. Kamag-anak na, asawa pala. Tapos hindi ako mapakali. Gabi po noon, tinawagan ko yung number kasi nandun din po yung number. Oo nga. Tapos, tinanong ko kung sino siya. Tapos, nagpakilalang asawan nga ni Ponce. Tapos, nagtanong din siya kung sino po ako. Bali, ang sabi ko na lang, katrabaho po ako ni Ponce. Ayun. So, ikaw ba, doon sa maikling pag-uusap nyo nung babaeng nasa kabilang linya na asawa, sabi mo, ni Ponce, ay nalaman mo yung iba pa mga detalye? May mga anak ba sila? Gano'n na sila katagal na nagsasama? Nalaman ko siya, in-stalk ko kasi sa Facebook. Ngayon, nung nakita ko, nandun yung picture nila, tapos may mga anak sila. Ilan? Yung nakita mo at least? Po. Tatlo na yung anak niya. Tapos, kumusta yung mga pictures nila? Napaka-sweet ba? Happy family picture? Oo, kasi parang may caption pa doon na miss ka na namin, gano'n. So wala rin kaalam-alam pala yung nakausap mo na asawa nito mismo na si Ponce na meron na siyang binubuong pamilya rin, kasama ka naman. Opo. Sige. Sige, tuloy ang kwento. Ngayon po, nung nalaman ko na nga nakasal sila, hindi na ako nagsalita o hindi ko sinabi sa babae na nabuntis din ako ni Ponce. Ganun po yung nangyari. Gaano ba katagal na nanligaw, pumorma-porma sa'yo si Ponce? Ba't hindi mo natunugan ito? Bali, 1 buwan po kasi nagtatrabaho ko dati sa factory dito sa Bulacan. Ngayon, pedicab driver siya. Hatid sundo niya ako, hatid sundo. Ayun na. Tapos, aaminin mo ba kung sasabihin ko sa'yo na kinulang ka sa pagba-background check dyan sa, nahuli ka sa kanyang mabulaklak na dila?
Tama, na bola-bola. Opo, tama. O, pagkatapos, binanggit mo na. O, sa medyo anuhin na natin, forward, papaano nalaman, alam na ba ni Ponce ngayon na alam mo na ang sikreto niya? Hindi niya alam. Pero ngayon kasi, umalis ako ng poultry kasi sinaktan niya ako nung isang araw. Uy, teka. Anong pananakit ang ginawa sa'yo? Bali, nasampal lang naman ako. Dahil? Siyempre, buntis po ako. Hindi ako makagalaw na basta-basta. Ayun nga, buntis ka pa. Nahihirapan po kasi ako. Ngayon, gusto niya, na hinahanapan niya akong pagkain, which is hindi ako nakapagluto kasi hilong-hilo talaga ako. Yung sampal ba niya, parang tapik lang o sampal na full blow na sampal? As in, sampal na malakas. Tapos sumigaw na siya. Ganun po yun nangyari. Nang dahil lang wala siyang makain? Makain. Okay, nang sige. Dahil lang hindi ko siya napagluto. O, pagkatapos nun, ano pa nangyari? Tapos yun. Umuwi ako dito sa bahay ng magulang ko. Kahapon, sinusundo niya ako. Kaso, ayoko muna. Yan ang pinakamaganda mong ginawa, Rowena. At sa tingin ko, kung tatanungin mo ko, ano ba ang gagawin, yun ba ang itatanong mo sa amin? Ano ba ang gagawin mo? 'Di ba? Tama na ikaw ay umuwi na muna diyan sa mga magulang mo kung saan ka ligtas, kung saan ka safe, at kung saan merong aalalay sa'yo. Hindi ko naman sa sinasabing napakasamang tao ni Ponce. Parang understatement yun. Napakahalimaw talaga ni Ponce dito sa mga ginagawa niya. Para sa sa totoo lang. Buntis na, sinaktan mo pa dahil wala ka lang pagkain. Tapos hindi niya alam mo na yung panloloko na ginawa niya. Doon siya mga nagkamali. Okay. Sige, sa ganito, Rowena, buo na ba ang loob mo na dyan ka muna sa mga magulang mo? Opo, ngayon buo na kasi nasaktan niya ako. Oo, at kung meron man sigurong isang kaibigan o kakilala na magpapalakas ang loob mo, isama mo pa si Kuya Poy at yung iba nating mga kapatid na nakikinig dito, na hindi tayo papayag na ikaw ay sasaktan-saktan ng ganyan. Pero ito pa ang isa kong tanong sa'yo. Alam ba ng mga magulang mo, kasama mo dyan sa bahay ninyo, na ikaw ay nagdadalang tao na? Alam po nila, pero hindi nila alam yung sitwasyon namin ni Pon. Ayan. Ito na ang maganda ring pagkakataon. Actually, hindi siya magandang pagkakataon, pero ito ang tamang pagkakataon para sabihin mo na sa kanila ang katotohanan. Kanino ka ba mas nakakapagsabi? Kay nanay o kay tatay? Kay mama po. Yan, si nanay. Kausapin mo na. May mga kapatid ka ba na nakaalalay rin sa'yo? Meron po. Meron din. Sino bang tiwala ka dun sa mga kapatid mo? Kasi kailangan nilang malaman kung ano ang nangyari sa'yo. Kumbaga para kang na-scam Para kang na-love scam. Ha? Alam mo yung mga love scam ngayon, yung para ka nagbigay ng perang napakalaki, na ibigay mo yung tiwala mo rin, na uto ka. In short, ito, nauto ka, pero meron ng bata na nakasalalay dyan at inaalagaan ka sa sinapupunan mo. Hindi simpleng bagay ito, buhay naman yung nandiyan. Oo, alam ko na naging investment mo o puhunan mo yung pagmamahal kay Ponce. Ang problema, malinaw na ang kanyang panloloko at ang kanyang pananakit. Hindi pa man lumalabas yung anak ninyo. Hindi pa man lumalabas yung bata. Kaya ka na pala niyang saktan. Yan ang dapat maging malinaw sa'yo. Kaya ako, kung sa ngayon, ang maipapayo ko sa'yo, Rowena, sabihin mo na sa magulang mo o sa kapatid mo para maprotektahan kanila. Just in case lumapit si Ponce, wag mo namang sabihin mo na lang na wag namang magkagulo, pero alam na nila ang katotohanan, alam na rin nila yung mga nadiscovery mo. Ayan, pero sabihin mo na rin siguro kay Ponce, kahit by phone na lang, wag mo nang hayaang papalapit, lumapit pa ulit sa'yo, na alam mo na yung katotohanan. Na siya ay pamilyadong tao pala at niloko mo lang siya. Okay po. Alam mo, Rowena, alam ko ang susunod mong mga iniisip papaano kapag lumabas na yung bata.
Ha? Yun nga po. Sino naman yung makakatuwang ko? Walang problema ron. Pero ikaw ba, gusto mo bang, anong tawag mo rin, isugal na makasama ang isang tao na katulad nitong si Ponce? Ngayon po kasi, iniisip ko yung bata pero parang hindi ko kaya na may asawa pala siya, may anak din. Oo, kasi alam mo bang ikaw ay liable din? Lalo't ngayon, alam mo na meron siyang asawa at anak, pwede kayong habulin ng batas diyan sa kalokohan ninyo. Pwede kayo makasuhan ng concubinage at ng adultery. Magkaibang kaso ninyo sa babae, sa lalaki, ikaw mag-isip-isip ka. May kulong yan. Gusto mo ba sa kulungan may libreng pagkain doon, sabi mo kay Ponce. Ewan ko lang kung pwede niyang saktan yung pagka na late ng sa kulungan. Sabi mo kay Ponce. Gusto niya ba 'yon? Ako po ayoko, kaya kung kakausapin ko na lang din siya. Kausapin mo na siya, niloko ka na, wag mo nang, di ba nga may kasabihan tayo, walang manloloko kung walang magpapaloko. Ngayon, binigyan ka ng pagkakataon na malaman ang mga katotohanan na ikinubli sa'yo nitong si Ponce sa maikling panahon ng pagsasama ninyo, kahit pa nga may bata, wag mo nang ituloy yung kalokohan, wag mo nang ituloy yung pagpapaloko sa kanya. Please. Please. Hindi nagre-require yan ng sobrang katalinuhan o kailangan nakapag-aral ka, nakapag-masters ka, nakapag-doctorate ka. Kapag ka ikaw ay niloko ng ganyang kalala ng isang tao, you just have to say goodbye to that person. Masyadong mabigat yan. At isa pa, niloko ka na, sinasaktan ka pa. Hindi ako judgmental na tao Pero for someone, alam mo ba, kaya may special lane para sa mga persons with disability, 'di ba kasama diyan yung pregnant women, 'di ba? Yung senior citizens, yung persons with disability, and then yung pregnant women, may special treatment na ibinibigay sa kanila ang ating lipunan dahil nga medyo paiba-iba ang pakiramdam. Tapos ito hindi mo lang siya naipaghanda ng pagkain, sinampal ka. Hindi naman tama 'yan. Ganong klase siya ng tao. Kaya ako, hindi ko na papopogiin, hindi ko sasabihin sa'yo, I'll give you the benefit of the doubt para mag-decide sa ganito. Hindi ganoon. Tigilan mo yan, may kulong ka dyan, Rowena, sabit yan. Kaya sabihin mo na sa pamilya mo, magpaalalay ka sa kanila. Inuulit-ulit ko sa iyo, putulin mo na yung katangahan na nagawa mo noon at pagkukulang. Okay? Kung sino man, sabi ko nga sa'yo, kanina pinag-uusapan natin, sino makakatuwang ko, Kuya Poy, mga anak ako, may mga gastusin, nandyan ang pamilya mo. Diba? Kausapin mo sila, aminin mo na nagkamali ka sa pagkilala dito sa isang tao na nagsinungaling nga sa'yo, pero sana ay maalalayan kanila hanggang sa ikaw ay makabangon na ulit, makapanganak na in a few months time. First trimester ka pa lang, 3 months pa lang? May mga check-up yan. Nache-check up ka ba? Opo, nache-check up po ako. Nagpapa-check up ka. Yan huwag mong imimiss yung mga ganoon lalo na sa first trimester at doon sa huling trimester o yung 3 buwan ng pagbubuntis mo. Kaya sabihin mo na, hindi mo kailangan, hindi mo deserve na mas stress pa ngayon, ikaw ay biktima lang rin. Ikaw ay naloko lang rin. Okay? At kung mas buo na yung loob mo, you just have to inform, kailangan mo ring sabihan yung babae, yung asawa nitong si Ponce, na ganyan ang ginagawa nung asawa niya rito. Okay? Okay po. Kung buo na ang loob mo, pero kung may stress ka pa, palipasin mo na lang muna hanggang makapanganak ka. Ayan, para hindi man para sa'yo, para sa iba pa mga babae na pwede niyang lokohin. Please? Okay po. Okay. Meron ka bang gustong sabihin para dito kay Ponce? Kung sakali nakikinig siya ngayon, go ahead, Rowena. Wala po akong gustong sabihin sa kanya. Kundi? Hello. Sige lang, sabihin mo lang kung ano, sabi nga ng sex bomb, kung ano ang nasa puso mo, sabihin mo. Yan. Sige. Sabihin mo yan. Na lang,
maging totoo ka na lang sa sarili mo. Yun lang po. Yun. Maging totoo ka, maikli, pero malaman. Yung sinabing yan ni Rowena para kay Ponce at sa mga katulad ni Ponce. Diba? Pwede mong maloko ang ibang tao, pero yung para lokohin mo ang sarili mo, yun ang pinakamatinding kahangalan na gagawin mo. No, sino niloko ni Ponce ngayon? Diba? At sino ang pinapapaniwala niya na siya ay binata? Si Rowena ba? Hindi. Yung sarili niya. Kahit alam niya na meron siyang asawa, meron siyang mga anak. Tama, Rowena? Tama. Alam na ni Rowena yung totoo eh. Alam niya na yung mga ginawa niya. Okay, Rowena, kaya balitaan mo kami ha. Just in case, kailanganin mo pa ng ibang mga tulong. Okay, kumonta ka lamang sa amin. At mailink ka namin sa iba pang mga pwede naming ilawit na tulong mula dito sa 92.3. Rowena, thank you. Salamat, Kuya Paul. Maraming salamat sa iyo ha. Eto, basahin lamang muna natin ang ilan sa mga reaksyon ng mga kapatid natin. Nakikinig si Maria Lourdes Nercua. Hi Rowena, nanggigigil ako dyan sa live-in partner mo. Makipaghiwalay ka na dyan. Kaya mo yan. Sa umpisa pa lang, sinasaktan ka na, talagang lolokohin ka niyan, makakaya mong palakihin ang anak mo kesa naman na makisama ka dyan kay Ponce. Kita mo, gigil na gigil. Ayan, sina Andeng Bongo. Kaya dapat talagang kilalanin muna ang isang tao, lalo at papasok ka na sa isang relasyon. Kumbaga, imbestigahan mo muna. Ang dami ng mga manloloko. Sabi naman ni Jonah Plateja, grabe namang lalaki yan. Karmahin din sana siya. Rosalina Mendoza, sabi niya, hiwalayan mo na siya, wag mo nang habulin pa. Ito namang si Rosalina Dalangin, naku, tama na. Oo, tama na talaga. Umalis ka na, Rowena. Ayan. Sina Sergio Gonzalez is watching. Si Maring Richelle Sagid is watching. Lance Igbuhay is also watching. TV5 ay watching. Hello po sa inyo, sa mga kapatid natin dito. Si Ramon Christopher Gomez, si John Ray Malto. Okay, si Neo Nef J. Good morning sa iyo, Kuya Poy. Kaya nananakit yan kasi may iba na naman yan. Kasi buntis ka na. Ay, kung ano pa man ang pinaguhugutan, kung gutom o uhaw na naman sa panibagong babae, wala akong pakialam. Dapat talaga ay mai-report din yan si Ponce ng kanyang pananakit na ginawa sa iyo, Rowena. Ayan, kung narinig mo, pwede mong i-report, ipa-blotter yung pananakit na ginawa niya sa iyo, ha? Okay. Sa oras nating 31 minutes makalipas ang 12:00 ng tanghali, mga kapatid, ibigyan na muna natin ang isang makabagbag damdaming awitin. Ito nga hong si Rowena sa kanyang naging sitwasyon dito sa kanyang live-in partner na manloloko na si Ponce. Especially for you. Love question of the day. Love question of the day, mga kapatid. Eto, kami ang humihingi sa inyo ng tip ha, para hindi mangaliwa ang inyong mga partner. At eto na nga po ang nagdatingan ng inyong mga, daming mga kasagutan. Maraming salamat, kapatid. Sabi ni Maria EZ de la Cruz, tip para hindi mangaliwa ang mister, simple lang. Ipakita at iparamdam mo na mahal mo siya, maging open kayo sa isa't isa at higit sa lahat, dapat maging center si God sa relationship ninyo para mas lalo pang magtumibay ang inyong pagsasama. Galing! Si Antoinette Petrache, sabi niya, be open to your partner in everything. Kung ano ang nasa utak mo. Tapos kapag ka nag-aaway kayo, you don't bring back the past. Kung ayaw mong mangaliwa siya, dapat sa una pa lang, sinasabi mo na iiwanan talaga kita kapag ka may iba ka, ha? Dapat alam ng asawa mo na kapag ka sinabi mo, gagawin mo talaga. Hindi magbabago yun. Takot lang kaya ng asawa mo na mangyari yun kasi alam niya na. Yun. Sabi naman ni Ross Kakam, ipakita mo ang tunay na bad side mo. Matira matibay. Iba rin ha. Tapos, pahabol mo na rin
na pahabol mo na rin na kapag ka nangaliwa siya, wala na siyang aasahan ding babalikan dahil hindi na uso ang second chances. Kung kaya mo, kaya ko din, ganun. Tapos iparamdam mo na special siya araw-araw. Minsan maging malambing, minsan maging dragona din. Depende sa sumasanib. Parang hirap mo maging karelasyon, ha? Ross, ha? Ross Kakam. Hindi, ito lang naman parang, sige, ha? Nagpapakita ka ng signs na ikaw ay mangangaliwa. Kaya ko rin yan. Pinapaalala ko lang sa'yo, ha? Hindi naman yan yung ganun. Para wala naintindihan. Okay, si Jenny Calderon, sabi niya, dapat marunong kayo parehas na mag-adjust sa ugali ng isa't isa. Samantala, sabi naman ni Alma Aranilio, para maiwasan na mangaliwa ang iyong partner, lagi mong ipaalala na keep right. Manatili sa kanan. Alma Aranilio, hindi ko ina-expect na sasagot ka ng ganyan, ha? Oo, sa hinaba-haba ng pagsasama natin dito sa H2H, isa ka sa mga matitino kung keep right. Ayan ito pa isa. Si Jeff Gangay, sabi niya, ipaputol mo yung kaliwang kamay at kaliwang paa. Nya! Takit! Matakit yun Matakit yan Ayoko. Magpapakatino na lang. Kaliwa gamit ko sa pagte-text. Ganon. Si Jeneline Aquino, 47 years na po ang pagsasama ng aking mga magulang. At base sa aking obserbasyon sa kanila, naging very loyal po ang aking tatay sa aking nanay dahil always po silang open sa isa't isa. Wala pong lihiman sa kanilang dalawa. Kaya ang payo ko lang po, para hindi mangaliwa ang mister ninyo, kailangan ay ang open line of communication. Thank you, Jeneline. Yan, si Toy Aquino naman, sabi niya, kailangan hindi mawala ang malagkit na pagtitinginan. At syempre, yung tiwala sa partner. Pati na rin yung mga eksena raw. Isama na rin daw yung mga eksena sa kama. Ayan, sabi ni Toy Aquino. Yung romansa siguro ang sinasabi niya, no? Thank you! Si Jason Abulencia, para hindi mangaliwa ang iyong partner, dapat iparamdam mo ang iyong tunay na pagmamahal, gaya ng pagluluto ng kanyang paboritong ulam o pagkain, laging nag-uusap at lagi mo siyang patatawanin. At ang pinakamahalaga ay unang-una maging tapat at totoo ka sa sarili mo at sa kanya, na hindi mo siya niloloko, na kahit anong tukso ay iniiwasan mo. Ayun. Maraming salamat po. Ang dami pa mga ang dami pa mga nagsasagutan. Ayan, sabi ni parang ang tagal mag-refresh ng ko ngayon. Mahina yata signal ko. Ayan, si Alma Aranilio. Wala lang masabi, sabi niya. Si Sere Gonzales, sabi niya, tip para hindi mangaliwa si Mr. Simple lang, laging magpaka-fresh para sa paningin ni partner. Ay ikaw ay laging kaakit-akit. Siya, maraming salamat po sa inyo, sa inyong mga kasagutan. Alam nyo, ang babait nyo, ngayong Monday na to, itutuloy-tuloy po natin ito. Araw-araw, tuwing tanghali. Kasama na rin ang pag-share ng ating live streaming. Ganoon. At salamat din sa lahat ng mga tumutok sa ating catch-up episodes kahapon. Nakalimutan ko lang pong i-mention kanina, maraming salamat mga kapatid. Yung alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, kahapon, sa radyo, sa live streaming natin, nakatutok. Thank you so very much. Eto na, dahil nga po ang babait nyo talaga, eto na ang ating mga winners! Mula sa Misamis Oriental, magkakaroon ka ng 250 pesos na cash. Neo Nef J. Si Neo Nef J ng Misamis Oriental, meron kang 250 pesos na cash, kapatid. Padadala namin sa iyo yan, Kaya naman sumagot ka na kapag ka nagtatanong na kami ng impormasyon about you. At syempre, mamaya sa ating mabilis na pagbabalik, meron pang isang 250 pesos na cash at yung Sulit TV box. Seryoso? Seryoso!
Ang OA. Ang OA nung Lunes pa lang, Kuya Poy, ha? Baka mapagod, ha? May 4 days pa, ha? Seryoso talaga. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga palaging nakatutok sa inyong programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Ako po si Eileen, 34 years old mula dito sa Parañaque. Isa akong marketing specialist sa isang pribadong kumpanya. At dahil nga sa sangkaterba kong mga engagements, mga meetings at schedules ay aminado ako na wala na akong oras na makipag-date pa o makipag-meet sa mga lalaki. Kaya nga sa tuwing may mga family gatherings kami ay palagi akong pinupulutan at inuulan ng mga kantsawan. Pinayuhan din ako ng kaklose kong tiyahin na kung ayaw ko raw talagang mag-asawa ay better daw siguro na kahit papaano ay magkaroon na lamang daw ako ng anak. Dahil para kahit papaano raw ay may maging kaagapay ako sa aking pagtanda at may makasama at mag-aalaga rin sa akin. Kuya Poy, sinubukan ko naman na makipag-date at nagkaroon din naman ako ng boyfriend noon pero hindi talaga umuubra. Kasi ayaw ko ng ugali ng lalaking nakadate ko ng mahaba-habang panahon. Plus, hindi ko rin gusto yung pagiging sinungaling at hindi rin siya ganoon na mapagkakatiwalaan. Ewan ko ba, siguro iyan ang hugot ko kaya ayaw ko na rin makipagkilala pa sa ibang lalaki. Palagay ko rin kasi ay hirap na rin akong magtiwala pa sa kagaya nila. Pero Kuya Poy, muli itong nagbago matapos kong pumunta sa high school reunion namin. Siyempre, nakausap at nakita ko ulit ang mga kabatch at mga kaklase ko na hindi ko nakita at nakadaupang palad ng matagal na panahon. At isa nga roon si Lincoln. Feeling ko, mabait at maayos na tao naman si Lincoln mula noon at hanggang ngayon. At isa pa, pogi siya at may magandang lahi. Ang kaibigan kong si Madel ang todo na nag-push sa akin na pansinin naman si Lincoln. Paano ba naman kasi si Lincoln panay ang aligid sa akin para bang bet na bet niya ako. Kinalaunan nga ay pinansin ko na itong si Lincoln. Okay siya, sa totoo lang, at gaya ng sinabi sa akin ng best friend kong si Madel, mabait at pogi pa rin si Lincoln. Hanggang sa dumating na rin kami sa exciting part. At ito nga ay nung may nangyari na sa amin ni Lincoln. Kuya Poy, to make a long story short, lumipas ang ilang buwan ay wala pa rin akong nararamdaman para kay Lincoln. Eksaktong 6 na buwan ang nakalipas, nalaman ko na 6 na buwan na rin akong buntis. Yes, Kuya Poy, nagbunga ang nangyari sa amin ni Lincoln. Patuloy pa rin naman ang komunikasyon namin at gaya ng dati ay buntot pa rin siya ng buntot sa akin. Ayon sa kanya, gusto na nga niyang panagutan ako. Yan ay kahit na ilang beses ko na rin naman sa kanyang sinabi na kaya kong mabuhay kahit walang suporta na manggagaling sa kanya. Sa tagal ba naman ng pagtatrabaho ko ay sigurado na akong may naipon na rin ako para sa future ko at sa future ng baby sa sinapupunan ko. Pero imbes na bumitaw ay patuloy pa rin sa pagiging matyaga nitong si Lincoln makuha lang ang tiwala na mailap sa kanya. Para bang araw-araw niya akong nililigawan, Kuya Poy. Nagdadala ng mga prutas, pagkain at mga matatamis na kung ano-ano. Sobra ko namang na-appreciate ang todo bigay na effort ni Lincoln pero sa totoo lang, hindi ko pa rin talaga magawang magtiwala sa lalaking kagaya niya dulot ng aking masamang karanasan sa nauna kong boyfriend. Pero sa likod nito, maraming salamat sa pagkakataon na maging tampok na kwento sa araw na ito ang aking storya. Hirap man akong umasa o hirap pa rin akong magtiwala sa lalaking si Lincoln, ay hindi nyo naman siguro ako masisisi kung bakit ganito pa rin ako. Ang gusto ko lang ay ang magkaanak. Yun lang.
Umaasa po ako na mabigyang linaw at payo ang litong-lito ko ng isipan sa pagkakataon na ito. Hanggang dito na lamang ang aking sulat. Lubos na gumagalang, Eileen. Dear Kuya Poy, Ayun na nga, Eileen. Yan po ang kwento na ating natunghayan ngayon dito sa ating Dear Kuya Poy. Unang-unang pag-usapan lamang po natin yung pamemresure ng iba nating mga kamag-anak, mga kaibigan na mag-asawa ka na, mag-anak ka na, mag-jowa ka na, magganito, magganyan ka na. Uy, tigilan nyo yan. Lalo na kapag yung feeling nyo ay nahuhuli lang sa o kaya medyo nagkakaedad na ang mga kaibigan nyo, na mapababae o mapalalaki. Walang dapat na namemresure sa kanila dahil mahirap din naman na sila ay maghanap ng mabilisan at mapunta sa maling tao. At para sa inyo naman na laging nagiging pulaan na lamang ng mga kantsawan, wag din kayong basta nape-pressure. Kung sakaling hindi nyo pa feel talaga na magkaroon to enter into a relationship, wag na muna. Mas maganda yung natural na mararamdaman ninyo at natural na merong taong darating sa harapan ninyo para kilalanin nyo at para maramdaman mo na siya na yung gusto mo makasama habang buhay. Pero hanggat wala, kahit ano pang sabihin ng iba, huwag tayo magpapa-apekto. Pero dito naman sa kaso ni Eileen, ng ating letter sender, alam nyo, kung tatanungin ako, si Kuya Poy, kung na-influensyan nga lang ba ng mga namemresure sa kanya, yung kaklose niya raw na tiyahin niya, yung mga kamag-anak niya, tsaka yung BFF niya na si Madel, sa klase ng babae, na katulad ni Eileen na matalino naman at planado sa kanyang mga ginagawa sa buhay, sa tingin ko hindi na rin siya na pressure. Pinili niya rin na magkaanak. Nga lang, yung pakikipagrelasyon at pagtitiwala ulit sa lalaki, iyon ang nagiging problema nitong si Madel at si Eileen. Okay? Yun Hindi talaga doon sa pagkakaroon ng pamilya ang problema niya. Doon lang sa pakikipagrelasyon. Pero alam mo, Eileen, at sa mga katulad ni Eileen, pinili mo naman na rin itong si Lincoln na maging ama ng anak mo, bakit hindi mo rin siya bigyan naman ng pagkakataon? Sabi mo nga, maayos namang tao itong si Lincoln. Lagi kang inaalalayan, inaalaala, lagi siya nandyan. Hindi naman sabi mo nga, nakukulitan ka na sa pagbubuntis mo siya naman yung ama niyan Ayan, pero ito pakatandaan mo na wala namang sino man talaga ang nabubuhay ng para sa sarili lang. No man is an island. Kasama kayong mga woman. No woman is an island. The fact na nagtiwala ka kay Lincoln, ibinigay mo ang katawan mo sa kanya, pinagkatiwala mo na sa kanyang binhi manggaling ang pagpapatuloy ng iyong lahi, gives us the impression na masusi mo ring pinili itong si Lincoln na hindi pa pwedeng kung sino-sino na lang dyan, basta magkaroon ka ng baby. Hindi ako naniniwala. Masyado kang planado, masyado kang maayos na tao para ganun na lang. Ikaw pa, na alam namin kung ano ang gustong-gustong gawin sa buhay. Gusto magtrabaho, laging mga nakaplano, ganyan. 'Di ba? Kaya wag mong sabihin na, hindi, gusto ko lang talaga mag-anak. Lincoln must have been really very special to you. Alisin mo lamang siya, Ito lang yun Alisin mo lang siya doon sa aninong iniwan ng maling lalaki na dumaan sa buhay mo noon. Magiging maayos din ang lahat. Why don't you give Lincoln the chance? Hindi lang para maging tatay doon sa batang nasa sinapupunan mo, kundi para maging maayos din na partner para sa'yo. Bigyan mo ng pagkakataon. Total, nagtiwala ka na rin naman sa kanya. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Pero hindi pa po tayo tapos na tapos dahil mamimigay pa tayo ng dalawa pa nating mga papremyo. Congratulations mula sa Bulacan. Ayan, merong 250 pesos itong si Rowena. Ang ating H2H Confession Scholar kanina. Meron ka ng 250 pesos sa Rowena at syempre ang winner ng ating Sulit TV Box ay si Angeli Hemino Araneta na sumagot sa ating Love Question of the Day. Congratulations mga kapatid na mga nanalo at syempre congratulations at maraming salamat din sa lahat ng mga nag-share ng ating talaga naman maraming mga madadampot na magagandang content
na programa ng H2H o Heart to Heart. Bukas po ulit, alas 12 ng tanghali, magkasama-sama, magkarinigan po tayo, ha? Dito, same frequency, 92.3 sa FM. Ito po ang Radyo 5 True FM. At nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa programang H2H Heart to Heart.